Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you, November 4 to 9, 2024. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din. Sana kataba ng puso niyo mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, Taurus. Ang gusto niyo makuha natin, all the details para sa personal reading is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Taurus. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Ingat ha, meron ako nakitang pagtatalo, hindi pagkakaintindihan, or pag-aaway or conflict. No? Baka iba sa inyo is kasama sa trabaho, kapatid, kung saan mo niya. Kuha tayo ng iyong angel number. This is a general reading, Kabayan. Parang meron din ako nakitang territorial sa iba, no? Baka mayroong pag-uusapan o pinagtatalunan with kanto at territorial. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring ito is vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyari, we have the lesson learned. Nangyari pa lang. Use your own intuition or mangyayari pa. Lawakan natin nating isipan. Tandaan nyo, ang dami yung energy sa mundong ito. Kaya, dito ito agad-agad mag-resonate sa inyo. Well, to 20, baka nakakita kayo ng mga ganyang number. No? 20, 21 po. Ang ganda ng number. Oh. Diba? Wow, you have a mercy. And compassion, light up, and take action. Ibig sabihin, magkakaroon na ng enlightenment or there's a new beginning in your life na bubuin yung muli. Yung sarili nyo or yung family nyo. Ganyan. Pero tingnan natin ha. Siyempre, take it action. There's a hope. Yan. A new beginning. Anak, basa lang. Oo na, basa ka kasi. Yan, nagkakaroon ng mga pagbabago with come to your lifestyle. There's a fresh start or knowing your purpose. Yan. Nagkakaroon yung iba dito ng spiritual awakening. This is a call action. Aray ko, anay, ang sakit. To move forward, sooner you're going to sooner you will accomplish what you set it to do. Kumaga, meron kang dapat na actioner o you need mong aksyonan. Those with patience will eventually reap the reward of their perseverance. Kung ikaw is mag-take action na to move forward, kumbaga, matatanggap mo kaagad yung accomplishment na gagawan mo ng action. Sa trabaho man yan, sa mga creativity man yan, trabaho man, kung ano man to, relationship man yan, no? Naray ko, ang sakit, teka lang ha. Yung anak ko na ano yung kamay ko. Ano mo yung parang inano niya, diba? Parang kinutkot niya yung ano, na parang naano yung skin ko. Take it action ha. And yes, they have the light up. No? Iba dito, yan. Mood swing, respect, family, constructive outlook, and quality. Kung sabihin niya, iba dito, magbabago na ng ano, outlook nila. No? And then nga, sinasabi dito, there's a new beginning. Focus on your need, desire, and hobbies. Ayan. Yun ang mga dapat nyo doon i-focus ngayon. And kailangan dito ng lesson learn na. Lesson learn and ano isa? Release. Lesson learn and releasing. O, yan na ha. Yan, mag-focus ka ngayon sa mga, ano ba yung mga needs mo? Ano ba yung mga dapat mo i-action? Diba? Ano ba yung mga dinidesire mo sa ngayon? Ano ba yung dapat kong i-release? Ano ba yung dapat kong, ano ba yung mga dapat ko na matutunan? Ganyan, diba? Take it action. And kung sa mga hobbies mo, baka yun, dun ka mga mag-focus. And everything is more accessible with a light attitude. Yan, magiging light ang lahat para sa'yo, no? Kung magka-start ka ulit to focus on yourself, to structure yourself, and magkaroon ka ng stability sa buhay mo. And you will be blessed with new opportunities, o diba? May mga bagong opportunities, mga new friend, yan, additional to your family, ganyan. Baka magkaroon ng, ano ba to? Syempre,
kung may i-release at ma-learn ka at i-release ang isang bagay at mag-a-action ka na to focus more to yourself, malay mo, mahanap mo na yung someone mo, ganyan, di ba? Kumbaga may mga magla-light up sa'yo. O kaya yung mga gusto mong gawin na dinidesire at mga needs mo ngayon, yan, ma-a-achieve mo yun, ang sinasabi dito. Good vibes will speed up the process. Kailangan lang talaga is always good vibes lang, no? Para yung positive na energy is ma-attract natin. We have the 2020, mercy, diplomacy, potential, service recovery, adaptability, and renewal. This is a time to make a renewal sa sarili mo, i-adapt mo na yung mga action, learning, lesson, no? It's time to recover. It's a confirmation, Bisaya. That your assumption and belief are correct. Kung ano yun, kasi alam nyo, Taurus, kasi ano kayo eh, malakas kasi yung intuition nyo actually. Malakas yung intuition nyo, no? Kaya kung ano yung naisip nyo, tama yun. But it's also an encouragement to use your talent and gift because they will benefit the world and your pocket. Uy, makakatulong yun. O kayo is you have an spiritual awakening, yung intuition nyo, you need to trust, no? Kasi mas makakatulong yung sa'yo at sa ibang tao, no? If you have a mission, na dapat gampanan mo na, no? Your potential is enormous. Diba? Iba nga dito is may, no? Malakas yung psychic abilities nila. You need to learn na from the past, ha? Tingnan natin ang iyong energy. Anong energy ni Taurus? This week? Temperance and the Ten of Wands. Anong pwede kong malaman dyan? Ay, dyan sa ano? Okay. Ang energy mo ngayon is, yung iba sa inyo is, madami daw kayong gagawin eh. Activity, responsibility, magiging busy ang lahat. Maaaring ito isolated sa iyong trabaho, sa iyong stability. Ganyan. You're taking to the higher path na rin. Yan, bringing balance na, no, sa nakita ko dito. Nandito na rin yung sitwasyon mo na you are ready for a challenge. Alam mo yun? Ready ka na. No, hindi na yung strong will na lahat yun is magkakaroon ng solutions in life. Yan, yun ang iyong energy today is taken to the higher path, magiging busy ka na, and then marami ka daw na dapat tapusin in life, no? Na nakapagpabigay sa'yo ng burden, hirap, struggle, problem. Yan. Mag-focus ka dun sa iyong positive way o path para magkaroon ka ng stable situation, no? Mag-focus sa kayo sa ibang ano nyo, sa stability nyo. Ano ang parating kay Taurus? Baka yung iba dito, andito na kayo sa part ng buhay nyo na na marami na kayong iisipin na bagay na related ang business, pera, negosyo, ganyan, sa iba. Kumbaga marami nang gagawing activity, no, na dapat tapusin, ganyan. Magtulog-tulog kayo, ha? Parang nakita ko iba walang tulog. Anong parating kay Taurus? Ang ganda, oh. Di ba? Ang ganda ng ano mo. Ay, ano yan? Tapos na ba yan? Tingnan ko muna itong ano. May hinihiling daw kayo. Lovers. Iba lovers. Thank you. Pero ang sakit, ano? Okay, yung parating sa inyo is, andito kayo sa sitwasyon mo na you are giving effort sa isang sitwasyon or you need na isang sitwasyon na kailangan mo na daw i-accept,
sa buhay mo. Maaaring iba dito is nagkakaroon kayo ng problema when it comes to your lovers. Nagkakaroon kayo ng problema when it comes to your work or sa iyong kaperahan, no? Minsan dumadating ka na rin na ang sakit ang ulo mo, masakit ang paa mo, ang sama ng pakiramdam mo, you are sadness, ganyan. Kumaga, nagdadalawang isip ka, may mga options in life ka, pero andun yung part na you need to accept talaga. Diba sabi nga dito is acceptance and learn, diba? Andito na yung kailangan mo na rin i-release isang bagay dito. Parating sa'yo is thinking about a situation na kailangan mo nang i-let go sa buhay mo. Sadness man yan, burden man yan, kumbaga, kailangan mo nang bumitiw sa isang sitwasyon na hindi nakakagood sa'yo. Ganun. Pero iba dito kung ano yun, no? Parang nahihirapan kayo. Sakit. Ibig sabihin, may nakikita, ang sakit ng ulo ko, grabe. May nakikita rin kasi ako dito, you are not stable. Siguro nga iba sa inyo is wala kayong ipon na pera. This is the time na mag-ipon kayo mag-save na kayo ng money sa yung ibang mga may problema sa money, no? Yan, kumbaga, okay lang naman maging mabait, tulong ng tulong, okay lang yun. Pero, okay lang naman din na mag-share. Pero, isipin mo rin yung sarili mo. When it comes din sa iyong lovers, ganun din. Dapat equal, no? At may nakikita kasi ako dito na losing something valuable. Valuable. Ayan, may nakita ako ganun. Yung iba dito, nag-let go na rin kayo, no? And then, I hope walang mahulugan ng gamit, pera, manakawan. I hope walang ganong mangyari, ha? Sa nakita ko ito. Parating sa'yo is, yun nga, is more on giving effort sa isang bagay na pag-iisip na kailangan mo nang i-let go. Kumbaga, kailangan na dito is you are moving forward, keep moving to reach your goal. Sinasabi rin dito, no? Kailangan mo nang mag-look sa future mo, ibalik mo yung strength mo, yung confident mo. Ganyan. Kasi, ang nakita ko dito is, the more na mag-move ka in a good way sa buhay mo, the more na mag-a-action ka, the more na there's a victory and success ka na makakamtan. Dito. Malaki ang magbabago sa'yo. Kumbaga, umalis ka dun sa sitwasyon na nagkakaroon ka ng sadness. No? Accept the lesson. And, kasi andun yung you are feeling abandoned, walang grasya na dumarating sa'yo, walang lucky na dumarating sa'yo. Tingnan natin. Anong dapat iwasan nito? Also, dito is may tao ako nakikita dito na nalulungkot siya. Gusto niyang ng union. Gusto niya ng open communication sa isang tao. Pero, kailangan niyang i-let go. Kasi alam niya na hindi siya stable dito. Alam niya na hindi siya kayang panghawakan ito. No? Ang nakita ko dito. And, sa nakita ko dito is, merong tao dito na ibinigay niya yung lahat sa isang bagay, pero, ang nakita ko sa kanya is, parang nag-iisa lang siya dun sa sitwasyon na to. Ganun. Kumbaga, ano tawag dito? Hindi yung give siya ng give. Alam mo yun? Give siya ng give. Halimbawa, tulong siya ng tulong. Ganun. Pero, or understand siya na understand. Pero yung pala, siya lang pala yung part na yun.
Kaya nakita ko yung sadness niya. Parang siya lang yung lumalaban sa isang sitwasyon na siya lang pala yung natira. Alam mo yun? Siya lang pala yung natira dun. Pag-iwanan na siya. Ganyan. No? Tingnan natin. Anong dapat iwasan nito? Bakit? Ay, tamo oh. You're in the pain. Iwasan mo daw yung isang sitwasyon na mapanghinaan ka sa mga gusto mong gawin sa buhay mo. No? Iwasan mo daw yun. No, ang nakita ko, kailangan mo daw dito is lakas ng loob. Iwasan mo daw yung maghintay na ma-enlighten ka. You need to sacrifice din sa isang bagay kasi. Dito, you need to develop also yourself. Iwasan mo din yung situation na mag-quit sa isang sitwasyon na alam mo naman na kaya mo. When it comes to alab, syempre, kung alam mo naman na mali, ba't mo pa paglalaban, di ba? Kung alam mo naman na iniwan ka sa ere, ba't mo pa ipaglalaban, di ba? Kumbaga, yung iba dito is part siguro ng trabaho, no? Kumbaga, din yung sitwasyon na kahit na ang dami na nambubuli sa'yo, o kaya may mga gusto kang aksyonan sa buhay mo, o may mga gusto kang makamit sa buhay mo, strong will ang kailangan ito. Wag na wag kang susuko, no? Kasi, it's more on quitting dito kasi, no? It's more on, okay, fine, parang gano'n. Okay, fine, okay na, sige. Kung ayaw mo sa akin, fine, parang gano'n. No, it's more yung, kumbaga, hindi mo na ipagtatanggol yung sarili mo. Gano'n, sa iba, no? Iwasan mo yun yung kailangan mo kasi manindigan sa isang bagay. Kailangan mo lakasan yung loob mo na kaya mo malakasan yung lahat, no, dito. Kailangan mong i-develop yung sarili mo in a good way. No, sa nakita ko dito. Kailangan mo magkaroon ng effort, progress, maging practical ka na, dedicated sa iyong mga goals na gagawin sa ngayon, no? Sa nakita ko dito. Huwag mo rin lokohin yung sarili mo, or huwag mo nilangin yung sarili mo. Iwasan mo rin yung mga tao na kasi kayo, you have an ability kasi, no? Trust your intuition. Iwasan mo rin yung mga tao na ang lang sa'yo is competition, or yung mga tao na pwede magsinungaling sa'yo, maging lokohin ka, nakawan ka ng energy, di ba? O kaya, yung mga tao na pwedeng magsinungaling sa'yo. Yung i-manipulate ka nila. Yung pagtataksilan ka nila. You need to getting away with something na hindi mag-work. No? Sadness, painful emotion, mga tao na hindi ka gusto, or ano man sitwasyon sa buhay mo na yan. Yun na iwasan mo. Yung pain also, the pain. No? Kung may mga natitira pa dyan, o kaya hindi man siya sa love, sa trabaho, ganyan, sa kapatid, diba? Sa family. Tingnan natin ang love. But it comes sa love, love is sa lahat, ha? Kamusta si Taurus sa love? Yung kumbagahan din yung, siguro tanim ng loob. Ay, tanim ng sama ng loob. My God. Tanim ng loob. Ano ba yun, ate? Yan. Iwasan mo yun, yung magkaroon ng tanim ng sama ng loob. Dati hindi ko alam yun eh. Alam ko naman, kaso minsan nabobobo ko. Alam, sabi ko pa ganun. Ano ba yun? Ay, eto mo, nakalimutan ko pa yun. Basta yun na yun. Explain pa si ate. No? Hindi naman di ma-explain. Anong yan? Ano yan? Okay. Thank you. Okay, and when it comes to a love, either this is your friend, sabi a friend, or lovers, ganyan. Sa nakita ko dito. When it comes to a love, siguro dito na yung iba dito is, mari hindi na kayo nag-uusap, ng ka-lovers mo, or itong karelasyon mo, or wala kayong pag-uusap, or nandun na yung pagbablock to each other, no? Sa nakita ko dito. Andito na rin yung isang situation na kasi hindi rin kayo nagkakasundo no?
when it comes dito sa sitwasyon, nagkaroon talaga ng third party or nagkaroon ng choices in life. Nandito rin yung sitwasyon na hindi talaga nagkasundo. As in, hindi kayo nagkasundo. Kasi more on pagtatalo, pag-aaway, mga matataas ang ego or nandito yung situation na dumating na yung nainis or when it comes sa isang relationship, maaring ikaw is nagkaroon ka ng kakompetensya sa karelasyon mo, ganyan. Umaga there's a battle ka na sinuong dito sa sitwasyon and andito ka rin naman na gusto mo nang tapusin itong sitwasyon na to. Kasi it's more on happiness and you abandon this relationship sa nakita ko dito, no? And you are going toward to a new you, no? Kasi ang daming problema with comes to a relationship na naganap sa'yo at papunta ka na doon sa bagong ikaw, no? Nandito ka na talaga sa light up ay nag-a-action ka na, no? Ang dami mo na rin na-learn. Nandito ka na sa go out with your friends, ganyan, no? Focus to your trabaho. Sa nakita ko dito. It's good naman din. No, yung iba pang hindi nakaka-move on, it's time to move ha. Abandoning the past, no? Kasi handin dumating ka na rin naman sa mga revelation eh. Kumbaga, this is unexpected, unexpected mga nangyari talaga sitwasyon. Kasi yung iba dito is you are still not decision pa dito. Kasi iba dito is in a burden situation pa, no? Kumbaga, handun pa yung sitwasyon na hindi pa kayo makapag-crossroads. Ayaw nyo pang harapin yung isang bagay to start a new beginning in life. This is a time na rin na magkaroon ng light up, take it action, confession, di ba? Learn from the past. Kailangan talaga dito ng release. Okay? Tingnan natin ang advice. Hoy anak, ang aga pa ha. Advice kay ano? Taurus. Alam nga naman sasabihin mo sa ano mo, halimbawa, hiwalay na kayo, halimbawa lang ha. Pwede bang friend na lang tayo basta may connection tayo? Wag ganun ha. Mas masakit yun. Parang ginagawa mong tanga yung sarili mo dun. Parang pinagpapatuloy mo na ginagago ka niya, diba? Parang, asan yung pride mo? Parang itinapon mo na yun. Pero alam ko naman na hindi kayo ganun. Bakit po? Hala, totoo po to. Totoo. Sabi ko pa totoo to. Ano yan? Tapos na to? Okay. Ang advice sa'yo is you are, kailangan mo daw ng mag-take to the higher path. Magkaroon ka, you need to sacrifice something. Okay? Huwag kang maghintay. Hindi mo na eh. Acceptance kasi, acceptance na to. And then, magkaroon ka ng mga bagong plano, bagong strategy, mga bagong pananaw sa buhay, pag-aralan mo yung mga sitwasyon na nangyayari sa iyong buhay. And then, huwag kang magkaroon ng delay, which is dito, no? Mas more kang commit sa sarili mo, no? Sa nakita ko dito. And then, yun nga, huwag kang ma-stagnant. Kasi iba dito is more on kayong, anxiety, stagnant, tsaka parang you feel incomplete dito sa situation na to, no? Para naghihintay ka pa rin. Parang sa ngayon is wala ka pang plano, ganyan. Yung iba, to move on, it's time na rin na mag-move on ka, no? Pag-aralan mo yung mga sitwasyon, no? Huwag ka magpaka-delay. Huwag ka ma-frustrate kung saang bagay ito ng buhay mo, no? Kumbaga, commit to yourself, commit to a new you. Kasi there's a more idea, ako nakikita na gusto mo namang gawin mo daw yun. I-forward mo yung mga plano na yun, no? Kumbaga, huwag kang tamarin sa pagbabago ng buhay mo sa ngayon. Mag-take it action ka talaga, no? Dito. Sa nakita ko dito. Huwag ka maghintay na kung this is a relationship is na magkikita kayong muli. Hindi na rin siguro. Ate, ba't ikaw nagpapasya? Sabay ganun, no? Hindi mo naman kailangan, maghintay. If ever. Iba dito parang,
May tao na, ano ba to, meron ako dito nakita na tao na, ano ba to, ano ba tawag dun? Impatient. Sa Tagalogin ko sana, ano ba impatient? Mahinang magtiis. Ano ba yun? Ano ba yung impatient? Basta impatient. Yun na yun, matalino kayo sa akin, visit na to, nahirapan ako sa sarili ko. Basta impatient, yung hindi siya willing maghintay, ganun. Basta yun na yun. Ano, yung hindi na siya makapaghintay, ganyan, ganun. May tao ditong impatient. Ako nakikita dito. Yan. Maaari may nakakausap kayo na isang tao dito, parang hindi na siya makapaghintay na gusto niya makipagkita sa'yo at gusto niya ng commitment sa iba sa inyo. Yun ang nakita ko, ha? Arigato namaste, God bless.